Inanyayahan ko kayo makisa sa liturhiya ng Good Friday. At sa liturhiya ito ay may tatlong parte. Ang una ay yung Liturgy of the Word o salita ng Diyos. Pagkatapos ay yung pagsamba sa krus. Alam ko na hindi kayo maaaring sumamba sa krus physically dahil lang sa kanya-kanyang tahanan. Subalit spiritually ay pwede niyong sambahin ang krus. Kung mayroon man kayong krus sa inyong tahanan, pwede niyong hawakan, halikan sa inyong tahanan o saan man kayo naroon. At pagkatapos ay ikatlong parte ay yung komunyon. Again, dahil nasa bahay kayo o nasaan man kayo, hindi kayo makakatanggap physically ng communion, pero yung spiritual communion ay pwede niyong gawin na kayo ay sumasampalataya na sa pakikisa ninyo sa liturhiyang ito ay tumatanggap pa rin kayo ng katawan at dugo ng ating Panginoon. Kahit sisimulan natin ang liturhiyang ito ng Good Friday. O Panginoon, dahil sa kasalanan mana, ang lahat ng tao ay namamatay. Ngunit inligtas mo kami sa ganyang kamatayan sa pamagitan ng pagkamatay ng iyong anak. Loobin mo sana matulad kami sa Kanya na huwag padala sa mga bagay na makalupa upang magpanibagong buhay kami sa bisa ng Kanyang biyaya. Alang-alang kay Kristo, aming Panginoon. Amen. Makinig tayo sa mga pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Sinabi ng Panginoon, ang lingkod ko'y magtatagumpay sa kanyang gawain. Mababantog siya at dadakilain. Marami ang nagitla nang siya'y makita, dahil sa pagkabugbog sa kanya'y halos di makilala kung siya'y tao. Ngayon marami rin ang mga bansang magugulantang. Pati mga hari, pag siya'y nakita, ay matitigilan. Makikita nila ang di nabalita kahit na kailan, at mauunawa ang di pa narinig ni numan. Sagot ng mga tao. Sino ang maniniwala sa ibinalita namin ito? Sino ang pagpapatunay na pinahihintulutan ito ng Panginoon? Kalooban ng Panginoon ang kanyang lingkod ay matulad sa isang halamang natanim sa tuyong lupa. Walang katangian o kagandahang makatawag pansin. Wala siyang taglay na pang-akit para lapitan siya. Hinamak siya ng tao at itinakwil. Nagdala siya ng sakit at hirap. Wala man na nagtapon ng sulyap sa kanya. Hindi natin siya pinansin. Para siyang walang kabuluhan. Tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata. Gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasa. Akala natin ang dinanas niya ay parusa sa kanya ng Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan,
kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa kahirap na tinamo niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw, nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit inibig ng Panginoon na sa kanya ipataw ang parusang tayo ay dapat tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit di tumutol kahit kamuntiman. Tulad ay korderong hatid sa patayan, parang natupang hindi tumututol kahit nagupitan, ni hindi umimik kahit kaputok man. Nang siya'y hulihin, hatulan at dalhin sa dakong patayan, wala mang nangahas na ipagsanggalang, wala man lang dumamay. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya ay inilibing na kasama ng masasama at mayayaman, bagaman wala siyang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan. Sinabi ng Panginoon, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihantog niya ang sarili upang sa pamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal. Makikita ang lahing susunod sa kanya. At sa pamagitan niya ay maisasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng pagdurusa, lalasap siya ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawala ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang aking tapat na lingkod at lubos kong pinanulugdan ang siyang tatanggap sa parusa ng marami at alang-alang sa kanya sila'y aking patatawarin. Dahil dito siya'y aking pararangalan kasama ng mga dakila, pagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nilasap ang kaparusahan ng masasama. Inako niya ang mga makasalanan at idinalangin sila'y patawarin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, ang ating pong tugon, Ama, inihahabilin ko sa iyo ang aking kaluluwa. Ama, inihahabilin ko sa iyo ang aking kaluluwa. Sa iyo, upuon, ako'y lumalapit upang ingatan mo nang hindi malupit. Sa mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko, tagapagligtas kong tapat at totoo. Ama, inihahabilin ko sa iyo ang aking kaluluwa. Lahat kong kaaway ay humahalakha, pati kapitbahay ako'y hinahamon. Dating kakilala ay nagsisiilan, kung masalubong ko ay nagsisiiwas. Nilimot na akong tulad ng matay, di na pinapansin, parang yagit lamang. Ama, inihahabilin ko sa iyo ang aking kaluluwa. Subalit upuon ang aking tiwala ay nasa sa iyo, Diyos na dakila. Sa iyong kalinga umaasa ako, laban sa kaaway ay pagtatanggol mo, at sa umuusig na sinumang tao. Ama, inihahabilin ko sa iyo ang aking kaluluwa. Itong iyong lingkod, sana ay lingapin. Ingatan mo ako't iyong pagpalain. Iligtas mo ako at iyong sagipin. Tanda ng pag-ibig na di nagmamali. O magpakatatag ang mga nilikha, lahat ng sapuon ay nagtitiwala. Ama, inihahabilin ko sa iyo ang aking kaluluwa. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos.
walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote natin ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat sa lahat ng paraay inukso siya tulad natin, ngunit hindi nagkasala. Kaya huwag na tayong magatubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at do'y kakamti natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya ay dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na mapagligtas sa Kanya sa kamatayan. At dinin siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya ay anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya ay naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mahal na pasyon ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay Juan. Nang panahong iyon, umalis si Jesus na kasama ang kanyang mga alagad patungo sa kabilang ibayo ng batis ng Cedron, na doon ay may isang halamanan na kanyang pinasok kasama ang kanyang mga alagad. Ang pook ay alam ni Judas na nagkanulo sa kanya, sapagkat doon ay madalas lumigpit si Jesus at ang kanyang mga alagad. Kaya nang si Judas ay makakuha ng isang pangkat ng mga kawal at mga bantay na galing sa mga punong pari at mga pariseo, ay naparoon sila na may mga parol, mga sulo at mga sandata. Palibhasa ay nalalaman ni Jesus ang lahat na mangyayari sa kanya. Sinalubong niya sila at winika sa kanila. Sino ang hinahanap ninyo? Tumugon sila sa kanya. Si Jesus na taga Nazaret. Sinabi ni Jesus sa kanila, Ako siya. si Judas na nagkanulo sa kanya ay kasama nila. Nang sabihin niya sa kanila, Ako siya, napaurong sila at nabulagta sa lupa. Muli niyang tinanong sila, Sino ang hinahanap ninyo? Anila. Si Jesus na taga Nazaret. Sumagot si Jesus, Sinabi ko na sa inyo na ako siya. Kung ako nga ang inyong hinahanap, pabayaan niyong yumaon ang mga ito. ang dahilan ay upang matupad ang kanyang pananalitang, sa mga ibinigay mo sa akin ay wala akong iniwala isa man. Na magkagayon, si Simon Pedro na may tabak ay nagbunot nito. Tinaga ang utusan ng dakilang pari at tinigpas ang kanyang kanang tainga. Ang pangalan ng utusan ay Malco, ani Jesus kay Pedro. Isalong mo ang iyong taba. Hindi ko ba iinumin ang kalis na binigay sa akin ng Ama? Ang pagtatwa ni Pedro. Kaya't si Jesus ay dinakip ng pangkat ng mga kawal, ng tribuno at ng mga bantay ng mga Hudyo, at siya'y tinalian. Dinala muna siya kay Anas, sapagkat ito miyanan ni Caiphas, na dakilang pare ng taong iyon. Si Caiphas na nagpayo sa mga Hudyo na nararapat na mamatay ang isang tao ng dahil sa bayan. Sumunod kay Jesus si Simon Pedro at ang isa pang alagad. Ang alagad na iyon ay kilala ng dakilang pari at pumasok na kasama ni Jesus sa bakuran ng dakilang pari. Samantalang si Pedro ay naiwan sa labas ng pintuan. Ang alagad na iyon na kilala ng dakilang pari ay lumabas. Kinausap ang babae nagbabantay ng pintuan at pinapasok si Pedro. Ang alilang babae nagbabantay ng pintuan ay nagsalita kay Pedro. Hindi ba ikaw ay isa rin sa mga alagad ng taong ito? Hindi. Ang sagot niya, samantala ang mga utusan ng mga bantay ay nagsiga dahil sa ginaw at naroon sila nagpapainit. Kasama rin nila si Pedro na nakatayo at nagpapainit. Si Jesus sa harap ni Anas. Si Jesus ay tinanong nga ng dakilang pari tungkol sa kanyang mga alagad at sa kanyang aral. Sinagot siya ni Jesus, Ako'y hayag ang nangaral sa kanila. Ako'y laging nagtuturo sa sinaguga at sa templo.
na pinagtitipunan ng lahat ng Hudyo. At wala akong sinabi ng kalihim. Bakit ba ako tinatanong? Tanungin mo ang mga nakarinig sa aking sinabi. Nalalaman nila kung ano ang aking binigkas. Sa pangungusap na ito, si Jesus ay sinampal ng isa sa mga bantay na nakaharap doon at sinabi, Ganyan ba ang pagsagot mo sa dakilang pare? Sumagot sa kanya si Jesus, Kung ako'y nagsalita ng masama, patunayan mo ang masama. Ngunit kung mabuti, bakit mo ako sinasaktan? na magkagayon, gapos siyang ipinadala ni Anas kay Caiphas na dakilang pari. Samantala, si Simon Pedro ay nakatayo roon at nagpapainit. Binika nila sa kanya. Hindi ba ikaw ay isa rin sa kanyang mga alagad? Itinatuwa niya na ang sabi. Hindi. Sumagot ang isa sa mga utusan ng dakilang pari, na kamag-anak niyong tinigpas ni Pedro ang tainga. Hindi ba ikaw ay nakita kong kasama niya sa halanganan? Muling itinatuwa ni Pedro at pagdaka ay tumilao ang manok. Si Jesus sa harap ni Pilato. Mula sa bahay ni Caiphas ay dinala nila si Jesus sa pretoryo. Umaga pa noon. Hindi sila pumasok sa pretoryo, baka marungisan at hindi makakain tuloy ng Pasko. Kaya lumabas sa kanila si Pilato na sinabi, Anong sumbungan dala ninyo laban sa taong ito? Nagsisagot sila sa kanya, Kung ang taong ito ay hindi masama, hindi namin siya dadalhin sa iyo. Kunin ninyo siya at hatulan ayon sa inyong batas. ang tugon ni Pilato sa kanila, ang mga Hudyo sa kanya. Ipinagbabawal sa amin ang magpapatay ng sinumang tao. Ito ay nangyari upang matupad ang sinabi ni Jesus tungkol sa kung paano siya mamamatay. Muling pumasok si Pilato sa pretoryo at pagkatawag kay Jesus ay tinanong siya. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Sumagot si Jesus, Iyon ba ay sinasabi mo sa ganang sarili mo? O sinabi sa iyo ng iba tungkol sa akin? Ako ba'y Hudyo? ang tanong ni Pilato. Ikaw ay binigay sa akin ng iyong bansa at ng mga punong pare. Ano ba ang nagawa mo? Tumugon si Jesus, Hindi sa daigdig na ito aking kaharian. Kung ang aking kaharian ay sa daigdig na ito, ipagtatanggol sana ako ng aking mga lingkod upang hindi ako mahulog sa kamay ng mga Hudyo. Datapwat ang aking kaharian ay hindi sa daigdig na ito. kaya winika sa kanya ni Pilato. Kung gayon, ikaw ba'y hari? Sumagot si Jesus, Ikaw na nagsasabi na ako'y hari. Ito nga ang dahilan kung bakit ipinanganak ako at naparito sa daigdig, upang patunayan ang katotohanan. Sino mang nasa katotohanan ay nakikinig sa aking tinig. Ano ba ang katotohanan? tinanong siya ni Pilato. Pagkasabi nito, ay huli siyang lumabas sa mga Hudyo at winika sa kanila. Wala akong matagpuan sa kanya na anumang kasalanan. Datapat kayo ay may kaugalian na pawalan ko sa inyo ang isa sa araw ng Pasko. Ibig ba ninyo na pawalan ko sa inyo ang hari ng mga Hudyo? Nagsigawan naman sila na ang wika. Hindi ito, kundi si Barabas. Si Barabas ay isang tulisan. Ang paghampas at pagpuputong ng koronang tinig. Noon nga ay pinakuha na Pilato si Jesus at pinahampas. Ang mga kawal naman ay gumawa ng isang koronang tinig na pinaglikaw-likaw. Ipinatong sa kanyang ulo at ilagyan ng balabal na purpura. Nagsilapit sila sa kanya na ganito ang sinasabi. Aba, hari ng mga Hudyo. At saka siya pinagsasampal. Lumabas na uli si Pilato at sinabi sa kanila, Narito't inilalabas ko sa inyo upang inyong makilala na wala akong matagpuan sa kanya na anumang kasalanan. lumabas nga si Jesus na may putong na koronang tinig at may suot na balabal na purpura at winika niya sa kanila. Tingnan ninyo ang tao. Nang makita siya ay nagsigawan ng mga punong pari at mga bantay. Ipako siya sa krus. Ani Pilato sa kanila, Kunin ninyo siya ipako sa krus, sapagkat wala akong matagpuan kasalanan sa kanya. nagsisagot sa kanya mga Hudyo, Kami ay may batas at ayon sa batas, dapat siyang mamatay.
sapagkat nagpanggap siya na anak ng Diyos. Pagkarinig ni Pilato ng mga pangungusap na ito, ay lalo siyang natakot. Muli siyang pumasok sa pretoryo upang tanungin si Jesus. Taga saan ka ba? Subalit hindi siya sinagot ni Jesus. Ani Pilato sa kanya. Hindi mo ba ibig makipag-usap sa akin? Hindi mo ba nababatid na ako'y may kapangyarihang pawalan ka at may kapangyarihang ipapako ka sa krus? Tumugon si Jesus. Hindi ka magkakaroon ng kapangyarihan sa akin kung hindi pinagkaloob sa iyo buhat sa itaas. Kaya ang nagbigay sa akin sa iyo ay lalong nagkasala. Mula noon ay sinikap ni Pilato na pawalan siya. Datapwat nagsisigawan ng mga Hudyo. Kapag pinawalan mo siya, hindi ka kaibigan ng Cesar, sapagkat sino mang magpapanggap na hari ay kalaban ng Cesar. Nang marinig ni Pilato ang pangangatwirang ito, inilabas niya si Jesus at naupo sa hukuman sa dakong tinatawag na Litostroto na sa Hebreo ay Gabata. Noon ay paghahanda ng Paskwa nang mag-iikanim na oras, winika niya sa mga Hudyo. Masdan ninyo ang inyong hari. Nagsigawan sila. Alisin mo siya, ipako mo sa krus. Ipapako ko ba sa krus ang inyong hari? Ang tanong ni Pilato. Wala kaming hari kundi ang Cesar. Kaya siya ibinigay niya sa kanila upang ipako sa krus. Ang pagpapako sa krus. Kinuha nga nila si Jesus at siya'y lumabas na pasa ng kanyang krus patungo sa pook na tinatawag na Kalbaryo. Nasa Hebreo ay Golgota. Doon siya itinako nila at kasama niya ang dalawa pa, isa sa magkabilang panig na napapagigna si Jesus. Si Pilato ay sumunod din ng isang patalastas na kanyang ipinalagay sa krus. Ganito ang nakasulat: Jesus Nazareno, Hari ng mga Hudyo. Ang patalastas na ito ay nabasa ng maraming Hudyo. Palibhasa, ang pinagpakuan kay Jesus ay malapit sa lungsod at iyon ay nakasulat sa wikang Hebreo, Latin at Griego. Kaya't winika ng mga punong pari ng mga Hudyo kay Pilato. Huwag mong isulat, hari ng mga Hudyo, kundi sinabi ng tao ito na siya ay hari ng mga Hudyo. Sumagot si Pilato. Ang naisulat ko ay naisulat ko na. Nang impako na siya sa krus, kinuha ng mga kawal ang kanyang mga kasuotan na pinag-apat nilang bahagi, isa sa bawat kawal at ang tunika na walang tahi, na hinabing buo mula sa itaas. Dahil dito, nag-usap-usap sila. Huwag natin hatiin, kundi pagsapalaran natin kung kanino mauuwi. Ito ay nangyari upang matupad ang kasulatan na nagsasaad ng ganito: pinaghatian nila ang aking mga kasuotan at pinagsapalaran ang aking damit. Ito ang ginawa ng mga kawal. Ang pagkamatay ni Jesus. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid nito na si Maria, asawa ni Cleopas, at si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at sa tabi nito ang minamahal niyang alagad, sinabi niya sa kanyang ina, Babae, hayaan ang iyong anak. at sinabi sa alagad, Hayaan ang iyong ina. buhat sa oras na iyon, tinanggap siya ng alagad sa kanyang tahanan. Pagkatapos nito, sapagkat nalalaman ni Jesus na naganap na ang lahat, ay kanyang winika bilang katuparan ng kasulatan. Ako'y nauuhaw. Doon ay may isang sisidlan ng puno ng suka. Ikinabit nila sa isang sanga ng hisopo ang isang esponhang pinigtas sa suka at inilapit sa kanyang bibig. Pagkasipsip ni Jesus ng suka, ay sinabi, Natapos na. at pagkayoko ng ulo, ay pumanaw ang kanyang kaluluwa. Magsilubot po ang lahat. Ang paglilibing kay Jesus. Noon ay araw ng paghahanda
upang huwag manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng Sabat, sapagkat ang Sabat na iyon ay dakilang araw. Hiniling ng mga Hudyo kay Pilato na baliin ang mga binti ng mga iyon at sila ay ialis. Kaya naparoon ang mga kawal at binali ang mga binti ng nauna at ng isa pa ay pinakong kasama niya sa krus. Datapwat pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang mga binti at sa halip ay sinibat ng isa sa mga kawal ang kanyang tagiliran at may lumabas na dugo at tubig. Ang nakakita noon ay nagpapatotoo. Kapanipaniwala ang kanyang patotoo at nababatid niya na sasabi siya ng katotohanan upang kayo man ay sumampalataya. Sapagkat ang lahat nito ay nangyari upang matupad ang kasulatan. Isa mang buto niya ay hindi mababalik at nakasaad din sa ibang kasulatan, pagmamasdan nila ang kanilang sinibat. Pagkatapos ng mga bagay na ito, si Jose na taga-Arimatea na alagad ni Jesus, bagamat patago dahil sa takot sa mga Hudyo, ay nakiusap kay Pilato upang makuha ang bangkay ni Jesus. Pinahintulutan siya ni Pilato, kaya naparoon at kinuha ang bangkay ni Jesus. Naparoon din si Nicodemus, at naunang-una ay nagsadya kay Jesus ng gabi na may dalang pinaghalong mira at alo na 100 libra ang timbang. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at ibinalot sa mga kumot na may mga pabango, ayon sa karaniwang paglilibing ng mga Hudyo. Sa puok na pinagpakuan ay may isang halamanan, at sa halamanang iyon ay may isang bagong libingan na wala pang laman. Doon ilalagay si Jesus, sapagkat noon ay araw ng paghahanda ng mga Hudyo at malapit naman ang libingan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, tayong lahat bilang tao ay nangangarap simula pa sa ating pagsilang. Sa ating pagkabata ay nangarap tayong lumakad. Padami ang ating pangarap. Pagtakbo, pagpasok sa paaralan, makakuha ng kurso, magkaroon ng mga trabaho, at pagkatapos ay gumawa ng iba pang mga pangarap upang tayo ay magtagumpay, upang tayo ay maging maligaya. Kung titignan natin ang ating mga gawain, ang lahat ng ginagawa natin ay patungkol o patungo sa ating mga pangarap na yan. Pero ang nakikita natin pagkatapos na makuha natin ang lahat ng gusto natin, pasasabi natin, natapos na, mission accomplished. Pero sa isang pagiging Kristiyano, dapat yung kaligayahan doon sa mission accomplished na yan ay nagsisimula pa hanggang sa simula. Yung kaligayahan ay dulot ng paghihirap sa nakaraan. Pero sa pagiging Kristiyano, yung paghihirap ay pasimula hanggang sa katapusan. Tayong mga Pilipino ay mayroong kasabihan, lalong-lalo na yung mga tao na naghirap sa katapusan. Mayroon tayong kasabihan na nagsasabi, ako ang nagtanim, ako ang nag-alaga, ako ang nagdilig, ako ang umani, ako ang nagluto, subalit iba ang kumain. Ito'y sinasabi ng mga tao na mayroong mapait na karanasan, mahirap na karanasan hanggang sa katapusan. Pero kung titingnan natin, ang lahat ng gawain natin dapat ay para sa iba. Totoo nga na ito ay accomplishment natin sa ating sarili. Pero dapat ito ay tungo sa paglilingkod sa iba o sa ating kapwa. Katulad ng halimbawa ng ating mga magulang. Ginawa nila ang lahat ng sakripisyo. Ginawa nila ang lahat ng gawain upang mabigyan ng magandang future ang kanilang mga anak. Gusto lang binigyan nila tayo ng education. Lahat ng pangaral nila ay para sa kabutihan natin. Lahat ng itinuturo nila ay para sa ating development. At dahil dito, pag tayo nakatapos na, para sa kanila ay tapos na, mission accomplished,
at doon ang kanilang kaligayahan. Kung titignan natin sa buhay ng ating Panginoon, ay iba. Sapagkat nang siya ay nakapako doon sa krus, at sinasabi niya, natapos na. Nakapako siya sa krus, pero iba ang nagpako sa kanya sa krus. Iba yung mga taong may mga kasamaan ang nagbigay sa kanya ng katapusan sa kanyang pagsasabi ng natapos niya. Pero yung pagsasabi niya ng natapos niya, hindi nangangahulugan na ito ay isang kalungkutan, na ito ay isang pagsuko, na ito ay isang kasamaan. Sa kabila na siya nakapako doon sa cross, ito pa rin ay kaligayahan para sa kanya. Ito pa rin ay tagumpay para sa kanya. Totoo nga na ito'y katapusan na ng kanyang paghihirap. Subalit, para sa paghihirap na yan, naroon pa rin ang tagumpay para sa kanya. Kung titignan natin, minamahal ko mga kapatid, ang ginawa o buhay ng ating Panginoon sa simula, na nagbigay siya ng sarili. Yung kanyang buhay ay ibinigay niya at yun ay naghirap niya hanggang sa pasimula. Hanggang sa kanyang kapanganakan pa lamang, sa kapanganakan pa lamang niya ay naroon na kahirapan. Isang sabsaban na napakahirap. Sa kanyang pastoral ministry ay naroon ang lahat ng paghamak ng mga tao. Naroon ang kanyang mga kaaway na patuloy na siya ay inaabangan. Siya ay pinagpaplanuhang patayin. Ganun pa ang kanyang buhay pasimula. Hanggang sa kamatayan ay naroon pa rin ang persecution sa kanya. Hanggang doon siya ay nakapako na sa cross, nakabitin sa cross, ay naroon pa rin ang persecution sa kanya. Subalit kung titingnan natin, ang lahat ng ginawa niya ay hindi para sa kanya. Totoo nga na siya nagtanim, pero wala siyang inani, wala siyang kinain. Ang lahat ay para sa iba. Ang sinasabi niyang natapos niya, hindi para sa kanya, kundi para sa kanyang Ama, para sa pagtupad ng kalooban ng Ama, at ganun din para sa ating lahat, para sa ating kaligtasan. Wala siyang itinitira sa kanyang sarili. Taliwas sa atin, na sa ating patungo doon sa tagumpay na yon, kalimitan ang iniisip natin ng ating sarili. Kuminsan ay nayayapakan natin, nakakasira tayo ng ating kapwa. Matupad lamang natin ang ating pangarap. Pero sa ating Panginoon, ang lahat ng pahirap ay tinanggap niya hanggang sa katapusan. Wala siyang kinain, wala siyang inani, kundi ang lahat ay para sa atin. 2020, nang mamatay ang ating Panginoon. Pero hanggang sa ngayon, tayo pa ay umaani ng lahat ng ginawa ng ating Panginoon. Lahat ng kanyang itinanim, sa kanyang pangaral, sa kanyang pakikitungo sa kapwa, sa kanyang pagbigay ng mga himala, tayo ang umaani hanggang sa ngayon. At ngayon nga ay sinasabi niya, natapos na. Subalit ang natapos lang yan, katapusan ng kanyang paghihirap, katapusan ng kanyang misyon sa daigdig na ito na ibinigay ng kanyang Ama. Subalit ito ay simula ng isang misyon, misyon ng Espiritu Santo, upang tayo bigyan ng lakas, katulad ng pagbibigay ng lakas sa mga alagad, para bigyan tayo ng pagkakaisa upang ipagpatuloy natin ang gawain ng ating Panginoon. Natapos na. Ito ay challenge sa atin. Natapos na ang bahagi para sa ating Panginoon. Subalit ito ay simula lamang ng ating parte na tayo ay may share dito sa misyon ng ating Panginoon. At napakaganda kung ang ating Panginoon ay naglingkod sa kapwa sa kabila ng hirap at mga pagsubok. Napakaganda sa kapanahunan ngayon na tayo ay maglingkod sa ating kapwa. Sa ating dinaranas na problema ngayon sa buong daigdig,
na tayo ay nakakakita ng mga taong naghihirap, mga taong nagrereklamo, mga taong walang trabaho. Minamahal ko mga kapatid, ito ang pinaglingkuran ng ating Panginoon, na hindi niya inisip yung sarili niya, kundi inisip niya yung iba. Ito ang parte natin, ito ang panahon natin, na magbigay tayo ng tulong sa ating kapwa, magbigay tayo ng kaligayahan sa ating kapwa, magbigay tayo ng support and comfort doon sa mga tao na nangangailangan, yung mga tao na nagdurusa dahil sa kapanahunan natin, sa mga sakit na kumakalat sa daigdig na ito. Ito na ang pagkakataon natin, minamahal ko mga kapatid, upang patunayan na tayo nga ay apostoles ng ating Panginoon at handang ipagpatuloy ang kanyang misyon. Natapos na ang parte ng ating Panginoon. Pero para sa atin, pasasabi ba natin, natapos na o simula lamang ng ating misyon? Panalangin pangkalatan sa pagdiriwang ng salita na unawaan natin na si Kristo na ating Panginoon at ang pagligtas ay nag-alay ng kanyang sarili para sa lahat. Sa kanyang pagkamatay sa krus, inilapit niya at pinagkaisa ang lahat ng tao sa kanya. Manalangin tayo ngayon sa kanya para sa mga pangangailangan ng Iglesia at ng buong sanlibutan. Para sa banal na simbahan, idalangin natin, mga mahal kong kapatid, ang banal na sambayanan ng Diyos sa buong daigdig upang pagkalooban, kapayapaan at pagkupkop, pagkakaisa at pagtataguyod ng mga kaalib nito sa sansinukob at upang tayo bigyan ng pamumuhay na matiwasay para tayo makasamba sa Diyos, Ama nating makapangyarihan. Ama namin makapangyarihan, sa katauhan ng anak kong si Kristo, ipinahayag mo ang iyong kadakilaan sa lahat ng mga tao. Lingapin mo ang iyong mga ginawa dahil sa pag-ibig, upang ang iyong sambayanang laganap sa buong daigdig ay mamalaging matatag sa pananampalatayang iyong bigay, para sambahin ang banal mong ngalan sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Para sa Papa, idalangin natin ang ating banal na Papa na si Francisco na hinirang ng Diyos sa hanay ng mga tagapangasiwa upang kanyang bigyan ng kalusugan at mahabang buhay para sa kapakanan ng kanyang banal na sambayanang ipinagkatiwala para paglingkuran. Ama namin makapangyarihan, sa iyong kapasyahan, umiiral ang sanlibutan. Paunlakan mo ang aming kahilingan na lingapin si Papa Francisco na iyong hinirang para kami pakasiwaan upang ang sambayanang Kristiyano na iyong pinamunuan ay mapamahalaan niya na may kaugaran sa pananampalataya at gawang kabutihan, iyong inaasahan sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Para sa kaparian at lahat ng kaanib ng simbahan, idalangin din natin si Anthony na ating obispo, gayon din ang lahat ng mga obispo, mga pari at mga dayakono at ang tanang kabilang sa sambayanang Kristiyano. Ama namin makapangyarihan, ang iyong Espiritu ay nagpapabanal at nagtataguyod sa buong simbahan. Tingin mo ang aming pagluhod para sa iyo mga tagapaglingkod upang mapaglingkuran ng matapat sa tulong na iyong kagandahang loob sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga naghahanda sa binyag, idalangin din natin ang mga inihahandang tao sa pagbibinyag upang ang kanilang kalooban ay makatugon sa pagtawag ng Diyos, Ama nating makapangyarihan. Para sa tubig ng binyag, sila'y muling maisila sa ikapagpapatawa ng lahat ng kasalanan at sa ipagkakamit ng pakikisalo kay Jesus na poong may mahal. Ama namin makapangyarihan, lagi mong pinauunlad ang sambayanan sa pagkakaroon ng karagdagang kabilang. Sa pananampalataya at pagkaunawa ay magkaroon nawa ng pag-unlad ang mga inihahanda sa pagbibinyag upang sa muli nilang pagsilang bilang binyagan, sila'y mapabilang sa mga kaanib na iyong angkan
sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Para sa pagkakaisa ng mga Kristiyano, idalangin din natin ang lahat ng ating mga kapatid na pawang kay Jesucristo na nanalig upang marapati ng Diyos Ama nating makapangyarihan na sila'y tipunin at lingapin sa iisa niyang sambayanan. Ama namin makapangyarihan, tinipon mo ang mga nawalay at tinangkilig mo ang mga nagkakalikon sa iyong sambayanan. Ingapin mo mga bilang magsakawa ng iyong anak na sa iyong tinalaga sa buklod ng iisang binyag upang sila'y makapagbuklod sa buong pananalig at sila'y magkapisan sa buklod ng pag-ibig sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga Hudyo, idalangin din natin ang mga Hudyo na unang pinagpahayagan ng Diyos na totoo upang ipagkaloob niyang sa pag-ibig sa kanyang ngalan sila ay unlad sa pagiging matapat sa kanyang tipan. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mo ang iyong mga pangako kay Abraham at sa tanan sa kanya ay subilan. Bigyan mo ang pagluhog ng iyong sambayanan upang ang mga tao na iyong unang hiniran ay pagindapating sumapit sa kaganapan ng kaligtasan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga di sumasampalataya kay Kristo, idalangin din natin ang tanang hindi pa sumasampalataya kay Kristo upang tahakin nila ang landas ng kaligtasan na nililiwanagan ng Espiritu Santo. Ama namin makapangyarihan, gawin mo ang mga hindi pa nananalig sa iyong anak ay makatuklas sa katotohanan sa pamumuhay nilang wagas at kaming sa pag-ibig mo ay laging umuunlad sa pagmamalasakit sa tanan sa iyong humahanap ay maging mga saksing mapapaniwalaan ng iyong dakilang pag-ibig sa sanlibutan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga hindi pa sumasampalataya sa Diyos, idalangin din natin ang mga hindi pa sumasampalataya sa Diyos upang pagindapatin sa kanyang makadulog sa paniniwalang wagas na kanilang sinusunod. Ama namin makapangyarihan, nilikha mo ang lahat ng mga tao upang lagi kang hanapin at pag natagpuan kay masiyang walang maliw. Ipagkaloob kahit may mga di kadais-dais na balakid, mabanahagan pa rin ng lahat ang mga kahiwatig na iyong pag-ibig at patanggap nila ang mga gawang kabutihan ng mga sumasampalataya bilang kaakibat na katibayan na ikaw ang Diyos sa totoo at ang aming pinanggagalingan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para sa umuugit ng pamahalaan, idalangin natin ang mga may tungkuling maglingkod sa bayan at umuugit sa ating pamahalaan upang ang kalooban nila ay itaguyod ng Amang may kapal, alinsunod sa kanyang kinalulugdan sa ikapagkakamit ng kapayapaan at kalayaan ng tanan. Ama namin makapangyarihan, nasa iyong kamay ang adhika at karapatan ng lahat. Tunghayan mo ang mamumuugit ng aming pamahalaan upang sumagana ang tanan sa libutan sa ikapagkakamit ng kapayapaan na ikaw ay sambahin alinsunod sa iyong loobin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga naapektuhan sa panahon ng pandemic, manalangin din tayo para sa lahat na naghihirap dala ng pangkasalukuyang pandemic. Nabigyan ng Diyos Ama ng kagalingan ang mga may sakit, lakas para doon sa mga nag-aalaga sa kanila, pagkalinga sa mga pamilya, at kaligtasang walang hanggan sa lahat ng mga namatay. Ama naming makapangyarihan, ikaw na laging umaalalay sa aming mga kahinaan.
Tunghayan mo ng awa ang kalulus-lulus na kalagayan ng iyong mga anak na naghihirap dahil sa pandemya. Pagaanin mo ang hirap ng mga may sakit, bigyan mo ng lakas sa mga nag-aalaga sa kanila, tanggapin mo sa iyong kaharian ang lahat ng mga namatay, at sa buong panahon ito ng pagsubok, ay makatagpo kami ng kapayapaan sa iyong maawaing pagmamahal, sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Para sa mga may tanging pangangailangan, idalangin natin mga kapatid sa Ama nating makapangyarihan na ang sanlibutan ay maibsan ng tanang katiwalian, ang mga karamdaman ay malunasan, ang kagutuman ay maparang, ang mga nasa piitan ay lumayang tuluyan, ang mga naapi ay mahango sa kawalang katarungan, ang mga naglalakbay ay maluwalhating sumapit sa paroroonan, ang mga nasa ibang bansa ay makauwi sa kanilang bayan, ang mga may sakit ay magkamit ng kagalingan, at ang mga nag-aagaw buhay ay matiwasay na mahinday. Ama namin makapangyarihan, binubuhayan mo ng loob ang mga nasa kapighatian. Pinatatag mo ang mga may mabigat na pinakasan. Panlaman mo ang mga kahilingan ng mga dumaraing dahil sa maraming mga pagtitiis upang bawat nasa kagipitan ay magkamit ng kasiyahan na dama ang iyong pagmamahal sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Masdan ninyo ang krus, halina't sumamba. Masdan ninyo ang krus, halina't sumamba. Masdan ninyo ang krus, Halina't sumamba. Ikaw lamang, O Diyos, ang iibigin ko. Sa'yo lamang, Jesus, buhay ko'y alay sa'yo. Pagkat ikaw ang pinagmulan sa aking kaligtasan at sa aking kasalanan, bigat na krus yung pinasa, dakila ang pag-ibig mo, at magpakailan pa man, ikaw Jesus pasalamatan. Magpakailan pa man, ikaw Jesus pasalamatan. sa tagubilin ng mga nakagaling na utos at turo ng mapaghalang aral, buong pag-ibig namin dasalin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, kapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo siya sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw,
at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami kayo sa uso, at idiyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin ng Panginoon na ligtas mo kami sa lahat ng masama, pagkalooban mo kami ng kapayapaan sa aming kapanahunan, upang sa tulong na iyong awa, ay lagi kayong maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng ligali. Samantalang hintay namin ang masayang pagbabalik ni Jesucristo ang aming manunubos. Sapagkat sa iyo nagmumula ang kaharian, ang kapangyarihan at kaluwalhatian, magpasawalang hanggan. O Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ipinagkakaloob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Huwag mo sana'y saalang-alang ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalataya na isimbahan. Pagkalooban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa kasisiyan na iyong kalooban, nabubuhay ka tagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Pagbatian tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang Kordero ng Diyos, narito siya nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Makapalad tayong tatanggap sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na patuloy sa iyo sa aking katawan, ngunit isang salita mo lamang ay gagaling na ang aking kaluluwa. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking pinasang, hanggat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon bukas at kailanman pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggang kita pupurihin, walang hanggang sasabayin. Kung lamang ang puso ko, ito ang mamalagi. Manalangin tayo. O Diyos na makapangyarihan at walang hanggan, pinagaling mo kami sa paghihirap at pagkamatay ni Kristo. Loobin mo na sa aming pakikibahagi sa misteryong ito ay mabuhay kami tuwina sa paglilingkod sa iyo. Alang-alang kay Kristo, aming Panginoon. Manalangin tayo. Pagpalain mo masagana, O Ama, ang bayan mong taimtim na nagdiriwang ng paghihirap at pagkamatay na iyong anak. Taglay ang pag-asang sa muling pagkabuhay. Patawarin mo kaming aliwin upang sumigla ang aming pananampalataya at tiyak na matamo ang kaligtasang walang hanggan. Alang-alang kay Kristo, aming Panginoon. Dahil ngayon ay Biyernes Santo, simula ko nung Biyernes Santo kahapon ay wala akong pagbabasbas. Ang pagbabasbas ko ay sa Easter Vigil o Easter Sunday. Kaya sana sikapin natin na makuha yung pagbabasbas na yun sa Easter. Salamat po sa inyong lahat sa pakikadala ninyo sa liturhiyang ito.